Hello mga kalodi, magandang umaga sa inyo at magandang gabi sa inyo sa buong panig ng mundo mga kalodi. Grabe to, magandang tatalakayin natin ngayong ating vlog dito sa Abuke TV Show mga kalodi. Grabe, malaking issue to mga kalodi sa budget ng government mga kalodi. Isang budget inisyu ng government sa isa sa project na tubig sa pagtaas mga kalodi. Grabe ang ganda ng banat dito ni Pylon mga kalodi. Grabe sa lahat mga kalodi. Sino ba nagbibigay ng budget mga kalodi? Sila din yung mga taga-government mga kalodi. What this mga kalodi, pakinggan nyo to ang banat ni Pylon. Ang pinag-uusapan lang po dito ay yung pong hindi na ho pagtaas pa ng tubig. O kaya po naman mabawas-bawasan lang po. At hindi na rin po maiaalis na dahil po din sa kawalan ng National Land Use Act, ang mga kabayanan po dito ho sa Rizal, yun na po yan. So hindi na po mawawala itong baha na ito. Wala pong flood eradication project. Ano ito? Flood control na lang ho, di ho ba? So pera pinag-uusapan natin. Dito pong nagdaang taon mga kapatid, Opo. Ang pera pong inilaan para po naman sa flood control project for Metro Manila alone ay 147.5 billion. Last year yon. Kaya nga ang tanong din natin, yung nga, saan napunta yung pera? Okay, isa-isahin ko lang po ito, mabilis lang. Babalikan ko lang po yung 2016 at 2017 hanggang sa last year na budget for flood control management program ng DPWH, particularly po dito nga sa area po ng NCR. Okay. For 2016 and 2017, 131.9 billion. 2018, 127.7 billion. 2019, 90.7 billion. 2020, 90.1 billion. 2021, 101.8 billion. 2022, 129 billion. Last year, 183 billion. Hindi pa kasama dyan mga kapatid yung pong mga proyekto na nakalaan po for Metro Manila Development Authority alone. Kagaya po ng 541 million na ibinigay po ng World Bank at Asian Development Infrastructure Investment Bank para po sa MMDA. Pag pinagsama-sama po natin ang lahat ng ito, trilyon na po ito Di ba? So tama naman, di ba, baby girl? Hanapin po natin saan napunta yung pera. Oo. Pero ngayon nagtatanong kayo, kapag nawala yung baha, bibigyan nyo na naman ng pera. Sino ba nagbibigay ng pera dito? Di Kongreso. Ngayon hinahanap mo saan napunta yung pera. Okay. Sige, so may hearing sila. Sasabunin nila itong mga ito, mumurahin itong lahat ng mga taong ito, mga incompetent kayo, mga inutil kayo, bla 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 bla. Sa next budget season, bibigyan ulit ng pera. I mean, hello? Okay lang, at least nag-trending sila pagka may mga, di ba? May mga inaway-away sila sa hearing, may mga pinagalitan. Pero ang tanong din, meron ba napaparusahan? Magpakatotoo po tayo dito, di ba? Kaya sigurado yan, may congressman mag-iimbestiga. Senador, mag-iimbestiga. Lalo na po itong mga re-electionista ngayon. Mag-iingay. Alright. At yung mga gusto pong maging mas pogi pa. So definitely po, makakapanood na naman tayo ng malaking sarswela. Ay, sinabi mo. Kasi wala naman pong accountability na nangyayari magmula noon hanggang ngayon Pagagalitan nila, mumurahin nila, katakot-takot at panghihiya, pero bibigyan pa rin po ng pera sa next budget season. Wala namang taon na hindi nyo binigyan ng pera yan Oo. Pero bago ho nyo bigyan ng pera, kayo ba nagtanong ano na nagawa mo? Hello mga kalodi. Napakinggan nyo ang video, ang kabuuan video ito mga kalodi sa sinabi ni Pylon mga kalodi sa ating mga government mga kalodi. Grabe mga kalodi, ang ganda ng banat ito ni Pylon. Talagang director tapos sa ating mga government mga kalodi. Grabe, saan mga inilis nilang budget mga kalodi sa kanilang mga project, saan napunta ang kanilang mga
ininging project mga kalodi. Saan napunta ang mga pera mga kalodi ng bansang Pilipinas? Mayroon ba nagawa mga project ang mga government, MMDA at lahat pa mga kalodi? Saan napupunta ang mga budget? Is may question mark sa ating mga puso't isipan mga kalodi. Grabe, bilyon-bilyon nawawala ang pera sa bansang Pilipinas. Actually, hindi mahirap ang bansang Pilipinas mga kalodi. Sobrang yaman ng bansang Pilipinas mga kalodi. Actually, mga kalodi, kung meron tayo mga nakaupong matitino mga kalodi, talaga mga kalodi, uunlad ng bansang Pilipinas mga kalodi. Sana meron nakaupong matino mga kalodi. Mga senador, yan, mga karamihan dyan, talagang di natin alam kung talagang maglilingkod sa ating bansa mga kalodi, ating mga congressman, ating mga party list. Actually, hindi na kailangan ng party list mga kalodi. Kasi dagdag din naman yan eh. Pero okay lang yan mga kalodi, ay gusto ng mga government, maramihanin ng mga tangan ng government. Ang tanong mga kalodi, saan napupunta ang budget ng bansang Pilipinas? Mga kalodi, yan. Grabe. Kayo, tanungin ko po kayo sa mga kalodi. Alam nyo ba saan napupunta ang budget ng bansang Pilipinas? Comment lang kayo kung alam nyo mga kalodi. Sa akin, ang aking alam ko lang. Actually, napupunta ibang budget, karamihan sa bulsa. Una, bakit? Papagawa ng kalsada, maayos ang kalsada, iwawasakin. Pero yung kalsada sa papuntang Commonwealth, papuntang Fairview, sira-sira ang daanan. Hindi na maayos-ayos. Diba mga kalodi? Maraming kalsada, mga sira-sira, hindi inaayos nila. Ang gusto nila mga kalodi, yung ayos na kalsada, sisirain nila mga kalodi. Ayun yung lidan ng mga kalodi. Kaya yun, doon na pupunta ang budget. I-issue nila naman ang pera sa budget. Tatatakan na. Yan mga kalodi. Tapos magayon ang government ng mga senador, kasama ng mga senador, pati kongres. O hindi isang pera mga kalodi. Ayun, magkano nilin sila? Milyon na nilin sila sa bawat presidenta ng mga local government mga kalodi. Grabe ang banat nito. Ang laki ng budget. Trilyon mga kalodi. Saan napunta ang mga budget? Mga kalodi. Grabe. Mga project nila, hindi ko naman nakikita sa karamihan mga kalodi. Diba mga kalodi? Anong masasabi niyo dito mga kalodi? Sa budget nito mga kalodi? Imbitahan nila, isang local government, sa mga government agency, yan, sino ba nagbibigay ng budget ng mga kalodi? Una, senador, congressman. Pagkatapos nilang pagalitan, ang mga nakababa, napunta yung budget, issue ulit nila. Doon ang budget mga kalodi. Yan, saan napupunta ang budget mga kalodi? Siyempre mga kalodi, sa kanilang sa mga kalodi. Yan ang comment natin dito mga kalodi. Grabe ang tinting nila dito mga kalodi. Grabe yung mga kalodi. Ganun ka lang pera na wala sa bansang Pilipinas. Mga kalodi, grabe pa mga kalodi. Saan? Saan napunta? Ngayon dawating na election, maraming tatakbo naman mga senador congressman, mga kalodi. Mga party list, yan na naman mga kalodi. Mga kalodi, mag-isip muna tayo mga kalodi. Kung sino ang dapat natin iboboto mga kalodi. Grabe, itong dati, Spino, ito talaga. Tsagasa talaga, kung kaya na sinagasaan niya talaga mga kalodi. Yan mga kalodi, grabe. Ang ano ko dito mga kalodi, sana mga kalodi, mag-isip muna tayo mga kalodi kung sino-sino ang dapat ang makaupo sa ating government na maayos. Yan mga kalodi, maraming salamat ay ang comment ko sa inyo dito sa ating vlog, dito sa Bukid TV Show mga kalodi.
Yan mga kalodi, maraming salamat po sa inyong lahat sa nakikinig sa order ito mga kalodi. Sa lahat ng panig ng mundo mga kalodi, shoutout sa inyong lahat mga kalodi. I love you sa inyo mga kalodi. Marami tayong tatalakayin dito sa ating vlog mga kalodi, dito sa Outlook TV Show mga kalodi. Ang susunod natin tatalakayin mga kalodi, alam niyo ano? Mga senador at congressman mga kalodi. Pababa pa yung budget mga kalodi. Sino mga nag-file ng 2025 sa election mga kalodi. Itong October 1 hanggang 8 mga kalodi. Nagpasa ng 5 pa tumakbo sa election sa 2025 mga kalodi. Yan, tatalakay natin yung 1 to 50 mga kalodi. Sino-sino yun. 10 lang muna tayo makamatig ko po sa inyo. Kung yung bawat senador ba, karapat-dapat ba sa ating pagpo, sa ating bansang Pilipinas, kung maglilingkod ba o hindi maglilingkod sa ating bansang Pilipinas mga kalodi. Yan, maraming salamat sa inyo mga kalodi. Shoutout sa inyong lahat mga kalodi. I love you so much sa inyo mga kalodi. Hanggang dito na lang ang ating vlog mga kalodi. Ilalagay ko na lang po sa inyong mga pangalan sa ending. Pakitingin na lang inyong mga pangalan doon mga kalodi. Maraming salamat sa inyong mga kalodi. Thank you so much.